Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang-ang magulay na makakatulong sa malusog na bato. Alam nyo ba na ang makaraniwang gulay sa ating pang-araw-araw na pagkain ay maring makatulong sa pagpapalakas ng ating mga bato o sa kabaliktaran ay unti-unting magpahina nito nang hindi natin namamalayan. Marami sa ating mga nakatatanda na nasa 60 taong gulang pataas ay naniniwala pa rin na ang panghihina ng bato ay natural lamang sa pagtanda. Ngunit ang totoo, sa simpleng hapagkainan ay may mga gulay na tahimik na nakakabangon sa funksyon ng bato, nakakabawas ng pamamaga, nakakatulong magpalabas ng toxins, sumusuporta sa blood filtration, at nagbibigay ng mas magaan na pakiramdam sa katawan araw-araw kung gagamitin ng tama at sa tamang panahon. Gayunpaman, hindi lahat nagagulay ay mabuti para sa mga may problema sa bato. Ang pagpili ng mali ay maaring lalong magpahirap sa bato, magpalala sa blood filtration indices, at magdulot ng mas mapanganib na komplikasyon. Kaya, ang mahalaga ay hindi ang pagkain ng maraming gulay, kundi ang pagkain ng tamang uri ng gulay na kaibigan ng bato. Isang bagay na hindi gaanong binibigyang pansin ng marami. Sa pagbabahaging ito, inimbitahan ko kayong tuklasin ang 5 simpleng gulay na madaling makita. Hindi lamang ito nagbibigay ng masarap at masustansyang pagkain, kundi tahimik ding sumusuporta sa function ng bato, nagpapahupang ng pamamaga, nagpapalabas ng toxins, at lalo na, nakakatulong magbababa ng creatinine level. Kung alam nyo kung paano gamitin ng tama, ipapaliwanag ko rin kung paano gumagana ang bawat gulay sa katawan, ang mga sustansya na nakakatulong sa bato na gumana ng mas epektibo at ang paraan ng pagluluto upang mapanatili ang pinakamahusay na epekto nito. Bukod pa rito, mayroong isang maliit na ugali na tila walang pinsala sa dieta, ngunit ito ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit na maingat na kumakain, ay hindi nakakakita ng pagpapabuti. Malilinaw ko ito sa bandang huli. Manatili hanggang sa katapusan para matuklasan ang unang gulay. Ito ay napakapamilyar, ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ito ay isang tahimik na bayani ng kalusugan ng bato sa pagtanda. At bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat na mag-iwan ng komento. Saan po kayo nanonood nito? Sa malamig na Baguio, sa makasaysayang Cebu, o sa maaliwalas na Palawan? Ang inyong mga komento ay malaking motibasyon upang patuloy akong makagawa nga kapakipakinabang na pagbabahagi para sa komunidad. At kung ang nilalaman na ito ay talagang nakatulong sa inyo, huwag kalimutan mag-subscribe at i-activate ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga mahalagang pagbabahagi mula sa aking channel, ang malusok na buhay sa pagtanda. Gulay bilang 1, sibuyas, kagalang-galang. Sa listahan ng mga gulay na dapat na sa pagkain ng mga nakatatanda na nangangailangan ng pangangalaga sa kalusugan ng bato, ang sibuyas, isang tila simpleng sangkap, ay nagtatago ng maraming halaga na hindi napapansin ng lahat. Ang sibuyas ay hindi lamang nagpapataas ang lasa ng pagkain, kundi gumaganap din bilang isang mapagkakatiwalaang kasama sa natural na function ng pagsasala ng bato. Lalo na para sa mga nangangailangan ng pagpapabuti sa creatinine level o pagkontrol sa presyon ng dugo. Una, ang sibuyas ay naglalaman ng isang mahalagang aktibong sangkap na tinatawag na quercetin, isang malakas na antioxidant na may kakayahang magpahupang ng pamamaga sa katawan. Para sa mga nakatatanda, ang matagal na pamamaga sa bato ay isang karaniwang sanhi ng matagal na pinsala, at ang quercetin ang nakakulong na pabagalin ang prosesong iyon, kaya't mas madaling gumana ang bato
na nagpapababang panganib kakinang kakayahan sa pagsasalang dugo. Ikalawa, bukod sa quercetin, ang sibuyas ay nagtataglay din nga maraming mahahalagang sustansya na kailangan na mga nakatatanda. Mula sa vitamina C na nakakatulong laban sa oksihenasyon hanggang sa B6 na sumusuporta sa nerves, vitamina E na nagpoprotekta sa mga cell at lalo na ang tamang dami ng potassium at phosphorus na angkop para sa isang diet na kontrolado ang bato. Isang tasangang hiniwang sibuyas ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 167 mg ng potassium at 29 na milligrams ng phosphorus, isang ligtas na antas para sa karamihan ng mga pasyente ng chronic kidney disease o mga nangangailangan ng pagsubaybay sa creatinine. Ay ikatlo, hindi maiwasang banggitin ang soluble fiber sa hilaw na sibuyas. Ang fiber na ito ay hindi lamang sumusuporta sa panunaw kundi nakakatulong din sa paglaki ng good bacteria sa bituka. Isang mahalagang salik na sumusuporta sa proseso ng detoxification. Habang direkta ring kinokontrol ang creatinine concentration. Ito ang dahilan kung bakit madalas na inirerekomendaeng mga eksperto ang regular na pagpapanatili nga piling dami nga hilaw na gulay sa dieta. Ikaapat, ang sibuyas ay lalong kapakipakinabang para sa mga sabay na nakakaranas ng diabetes o high blood pressure. Ang mga salik na ito ay mga potensyal na trigger para sa kidney failure kung hindi makontrol ng mayos. Ang sibuyas ay napag-aralan at ipinakita na nakakatulong magpababa ng presyon ng dugo sa natural na paraan habang pinapabuti din ang sensitivity ng insulin kaya't nakakatulong na patatagin ang blood sugar nang hindi nangangailangan ng masyadong maraming gamot. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay kung paano gamitin ang sibuyas upang makuha ang pinakamataas na benepisyo. May ilang alituntunin na dapat tandaan. Dapat nating unahin ang paggamit na hilaw na sibuyas dahil kapag sariwa, ang ma-anti-inflammatory, sulfur, at quercetin compounds ay nasa kanilang pinakamataas na konsentrasyon. Kung takot sa anghang, maaari ninyo itong ibabad sa malamig na tubig ng ilang minuto bago ihalo sa salat o kainin kasama ng hilaw na gulay. Kapag kailangan lutuin, pilin ang mabilis na paggisang sibuyas sa olive oil at kaunting bawang. Isang paraan na nagpapataas ng lasa ng hindi sinisira ang istruktura ng sustansya at hindi nagdarakda ng labis na asin o masamang taba sa bato. Dapat ninyong piliin ang dilaw o pulang sibuyas dahil ang dalawang uri na ito ay naglalaman ng mas mataas na dami ng antioxidants kumpara sa ordinaryong puting sibuyas. May mga bagay na dapat iwasan upang hindi masira ang sustansa ang masustansang pagkain na ito. Iwasan ang pagprito ng sibuyas dahil sisirain ng mataas na temperatura ang karamihan sa mahahalagang aktibong sangkap. Gayun din, huwag magdagdag maraming asin o gumamit ng maalat na mantikilya sa pagluluto dahil ang labis na sodium ay isang tahimik na kaway ng bato. Ang isa pang bagay ay huwag kumain ng napakaraming hilaw na sibuyas sa isang pagkain. Kahit na napakabuti nito, ang labis na sibuyas ay maring magdulot ng bloatedness, burping, o makaramdam ng discomfort. Kung nag-alala tungkol sa mabahong hininga pagkatapos kumain ng hilaw na sibuyas, subukang uminom ng tubig pagkatapos kumain. Ngumunguya ng ilang dahon ng herbs tulad ng mint o kumain ng ilang hiwa ng mansanas upang neutralisahin ang amoy.
Ang banayad na pagsisipilyo ngipin at paglilinis ng dila ay makakatulong din sa inyong pakiramdam na mas tiwala pagkatapos kumain. At upang mapataas ang bisangang proteksyon ng bato, maaari ninyong pagsamahin ang sibuyas at bawang. Ang bawang ay isang uri na gulay na mayaman din sa allicin na nakakatulong laban sa pamamaga at nakakapababa ne presyon nege dugo, magdagdag ne counting lemon juice o ilang hiwa ne pulang bell pepper. Ang pulang bell pepper ay mayaman sa vitamina C at nakakatulong din na mapataas ang absorpsyon ng antioxidant na sumusuporta sa pagbaba ng cell damage sa bato sa paglipan ng panahon. Ang sibuyas, bagamat sample, ay isang patunay sa katotohanan na minsan ang pagaling ay hindi nagmumula sa mamahaling gamot kundi nasa bawat simpleng pagkain. Kung naunawaan ninyo ang inyong katawan at gumawa ng matalinong pagpili pagkatapos ng sibuyas, ipagpapatuloy natin ang pagtuklas and pagulay na hindi gaanong binabanggit ngunit nagtataglay din ng kamangha-manghang kakayahan na sumuporta sa bato. Handa na ba kayo? Gulay bilang 2, talong, kagalang-galang, sa dami ngang pagkain sa pang-araw-araw na hapagkainan. Madalas na minamaliit ang talong dahil sa simple nitong hitsura. Gayunpaman, sa likod ng malalim na kulay, ube na balat nito ay isang kayamanan ng mahalagang sustansya, lalo na angkop para sa mga nangangalaga sa kalusugan ng bato, kumokontrol sa diabetes, at nililimitahan ang panganib ngang sakit sa puso. Masasabing ang talong ay isang karaniwang pagkain ngunit nagtataglay ng malalim na therapeutic value, lalo na para sa mga nasa edad at nakatatanda. Una, kung isa sa alang ang komposisyon ng mineral. Ang talong ay maaring ituring na isang ganap na ligtas na gulay para sa bato. Isang tasangang hilaw na talong ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 188 milligrams ng potassium at 19 na milligrams ng phosphorus. Ito ang mababang antas na nasa lupngang pinapayagang limitasyon sa isang dieta na nagpapababangang pasanin sa bato para sa mga nangangailangan ng kontrol sa creatinine o sumusunod sa isang low potassium, low phosphorus diet. Ang talong ay isang mapagkakatiwalaang pagpipilian. Hindi lamang iyon, naglalaman din ang talong ng vitamina C na nakakatulong palakasin ang immune system. Sumusuporta sa detoxification at pagpapagaling ng micro-injuries sa tissue ng bato kasama ang vitamina B6. Naglalarong mahalagang papel sa metabolismo at regulasyon ng nerve activity. Pinipigilan ang pagkapagod na madalas nararanasan ng mga pasyenteng bato. Ikalawa, isang mahalagang salik na nagpapagawang kasama ng mga nakatatanda ang talong ay ang dami ng manganese, isang trace mineral na nakikilahok sa metabolismo ng asukal, taba at protina. Maraming nakatatanda ang may problema sa hindi regular na blood sugar, mataas na kolesterol, o mabagal na metabolismo, kaya't ang pagdaragdag ng manganese-rich foods ay makakatulong sa pagsasayos at pagpapatatag ng mga antas na ito. Bukod pa rito, nakakatulong din ang manganese sa pagpapanatili ng bone density. Isang salik na dapat ninyong isaalang-alang upang maiwasan ang osteoporosis at brittle bones sa pagtanda. Ikatlo, ang balat ng talong ay kung saan naka-konsentra ang anthocyanins, isang grupo ng napakalakas na antioxidants na kinumpirma ng maraming pag-aral na may kakayahang protektahan ang
sel, pigilan ang proseso eng pagtanda, at suportahan ang kalusugan eng puso. Para sa mga may chronic kidney disease, ang pagpapanatili nga malusok na mga daluyan ng dugo ay isang mahalagang salik upang maiwasan ang komplikasyon sa puso, heart attack, o stroke. Iyon din ang dahilan kung bakit dapat ninyong kainin ang talong kasama ang balat upang lubos na mapakinabangan ang natural na pinagmulan ng mga medicinal compounds na ito. Ikaapat, ang mababang glycemic index at mataas na fiber content ay nagpapagawang isang ginintuang pagkain ang talong sa menu ng mga may diabetes. Ang fiber ay hindi lamang nakakatulong na pabagalin ang absorption ang glucose kundi sumusuporta din sa proseso ang pagpapalabas ang toksin sa pamamagitan ang bituka kaya't nababawasan ang pasanin sa bato. Ang bato ay isang organ na humihina sa paglipas ng panahon o dahil sa sakit. Gayunpaman, upang talagang gumana ang talong, napakahalaga din ng paraan ng pagluluto. Maraming tao ang nagpiprito pa rin ng talong sa maraming mantika. Ngunit ang pamamaraang ito ay nagpapataas ng saturated fat at sinisira ang karamihan sa mga antioxidant compounds. Sa halip, dapat ninyong piliin ang pag-ihaw o mabilis na paggisa. Bago lutuin, hugasan ang talong, putulin ang dalawang dulo at hiway ng pahaba. Maaring balatan ng kaunti kung hindi sanay sa matigas na balat, ngunit dapat panatilihin ang karamihan upang mapanatili ang sustansya. Isang tradisyonal na sikreto na matagumpay na ginagamit ng maraming nakatatanda ay ang pagwiwisik ng kaunting asin sa talong. Hayaan itong tumayo 20 hanggang 30 minuto upang palabasin ang labis na tubig at kapaitan. Pagkatapos, hugasan muli ngang malinis na tubig na nakakatulong na hindi masyadong sumisipsip ngang mantika ang talong kapag niluluto at nagiging malambot at madaling tunawin. Susunod, pahiran ng halongang olive oil at dinurok na bawang ang makabilang gilid ng talong. Budburan ng kaunting paminta at sariwang hiniwang basil, pagkatapos ay ihaw sa humigit kumulang 230 hanggang 240 degrees Celsius sa loob ng 40 hanggang 45 minuto. Kapag luto na, pigaan lamang ng kaunting lemon juice. Ang ulam ay hindi lamang masarap kundi mayaman din sa nakakagamot na benepisyo. Ang ulam na ito ay hindi lamang angkop sa panlasa kundi napakainam din para sa mga nangangailangan ng plain diet na may limitadong asin at masamang taba. Gayunpaman, kailangan ding tandaan na ang talong ay naglalaman ng oxalates, isang sangkap na maaring mag-ambag sa pagbuo ng kidney stones kung naipon ng matagal sa katawan. Para sa mga may kasaysayan kidney stones, dapat kumain ng talong ng katamtaman, hindi araw-araw. Bukod pa rito, kung sumusunod kayo sa isang mahigpit na low potassium diet, ang isang makatwirang serving bawat araw ay humigit kumulang kalahating talong o isang maliit na tasang nilutong talong sapat upang magbigay ng nutrisyon habang pinapanatili ang kaligtasan ng bato. Sa pagtingin sa paglalakbay mula sa sibuyas patungong talong, makikita ninyo na minsan ang nga pagkain na tila pinakasimple ang nagtataglayng kapangyarihan na magbigay sustansya sa katawan sa isang mahiwagang paraan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ngang dalawa sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa malusog at dekalidad na buhay araw-araw. Gulay bilang tatlo, bawang, kung naghahanap kayo ng natural, simple
at madaling gamitin na paraan sa sarili ninyong kusina upang suportahan ang kalusugan ng bato, bawasan ang pamamaga, kontrolin ang presyon ng dugo, at patatagin ang blood sugar. Ang bawang ang isa sa pinakamapagkakatiwalaan na pagpipilian. Ang bawang ay hindi isang estranghero na pagkain, ngunit marami ang hindi pa lubos na naunawaan ang halaga ng medisina at ang kakayahan nitong magpagaling mula sa loob ng gulay na ito. Hindi kasing ingay nga sikat na superfood. Tahimik na ipinapakitang bawang ang kapangyarihan nito sa pag-iwas sa sakit at pagprotekta sa katawan. Lalo na mahalaga para sa mga lampas na sa 60 taong gulang kung kailan natural na nagsisimulang humina ang function ng bato. Una, ang nagpapatingkad sa bawang ay ang aktibong sangkap na alisin, isang malakas na antioxidant at anti-inflammatory agent. Kailangan lang ninyong durugin, hiwain ng maliliit o nguyain ng hilaw ang isang butil ng bawang at ang alisin ay ma-activate at magsisimulang gumana. Ang aktibong sangkap na ito ay maaring makatulong sa bato na gumana ng mas epektibo sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagtanggal ng mga nakakalason na basura tulad ng creatinine o urea. Lalo na, nakakatulong din ang alicin na bawasan ang oxidative stress, isang tahimik na salik na nag-ambag sa pinsala sa istruktura ng gasel ng bato sa proseso ng pagtanda at sakit. May hahalin tulad natin ang bawang sa isang tahimik na tagapaglinis na tumutulong sa natural na filter na katawan na maging mas malinis at mas makinis araw-araw. Ikalawa, ang bawang ay may banayad na diuretic effect na nangahulugang nakakatulong ito sa katawan na maglabas ng labis na tubig sa pamamagitan ng pag-ihi para sa mga nakatatanda na madalas na nakakaranas ng water retention, pamamagang paa, o pakiramdam ng kabigatan dahil sa hindi sapat na pag-filter ng bato. Ang pagdaragdag ng bawang sa dieta ay maaring makatulong na mapabuti ng malaki ang kondisyong ito. Bukod pa rito, nakakatulong din ang bawang sa natural na vasodilation. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa dugo na dumaloy ng mas madali sa mga daluyan ng dugo. Dahil dito, nababawasan ang presyon sa dingding nga daluyan ng dugo at nakakatulong na pababayin ng banayad ang presyon ng dugo. Isang bagay na kailangang bigyang din, ang high blood pressure ay parehong sanhi at bunga ng chronic kidney disease. Kaya't anumang pagkain na nakakatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo ay kapaki-pakinabang sa bato. Ang mga pag-aaral sa mga nakatatanda sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City ay nagpakita na ang mga regular na gumamit ng bawang sa loob ng 6 na linggo ay may kapansin-pansing pagbaba sa average na presyon ng dugo kumpara sa control group. Ikatlo, nakakatulong ang bawang na makontrol ng maayos ang blood sugar level, isang mahalagang salik dahil ang diabetes ang pangunahing sanhi ng kidney failure sa buong mundo. Sa mga nakatatanda, kapag humina ang pancreas, ang pagkontrol sa blood sugar ay hindi lamang nakasalalay sa gamot kundi nakasalalay din sa dieta. Nakakatulong ang bawang na mapabuti ang sensitivity ng insulin at pabagalin ang absorpsyon ng asukal sa dugo, kaya't hindi biglaang tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Kapag kontrolado ang blood sugar, mas kaunti rin ang pinsala sa bato dahil ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay hindi kinakain ng labis na asukal sa loob ng mahabang panahon. Bagamat maliit, bawat butil naga bawanggay, nagtataglay naga kayamanan naga nutrisyon. Ang isang sariwang butil ng bawang ay
naglalaman lamang ngang humigit kumulang 12 miligrams ngang potassium at 4 na miligrams ng phosphorus. Isang napakainam na bilang para sa mga nangangailangan ngang limitasyon sa mga electrolyte na ito dahil sa sakit sa bato. Bukod pa rito, ang bawang ay nagbibigay din ngang humigit kumulang 9% pang-araw-araw na pangangailangan sa bitamina B6 at 7% pangangailangan sa folate. Dalawang mahahalagang sustansya sa paggawa ng red blood cells, pagpapatatag ng nervous system, at pagpapanatili ng lakas ng kalamnan. Mga bagay na lalong mahalaga upang mapanatili ang sigla sa pagtanda. Bagamat hindi kailangan ng marami, kung regular at tama ninyong gagamitin ang bawang, ang mga benepisyo ay magiging pangmatagalan. Gayunpaman, hindi lahat ng uri ng bawang o paraan ng pagluluto ng bawang ay nagbibigay ng parehong halaga. Ang sariwang bawang, ang uri na hindi pa nababalatan, hindi pa naproseso, ang pinakamausay na pagpipilian dahil naglalaman itong pinakamataas na dami ng alicin. Isang maliit na tip para sa inyo ay pagkatapos tatarin ang bawang, hayaan itong tumayo ng 8 hanggang 10 minuto bago lutuin. Ang oras na ito ay nagbibigay daan sa alicin na ganap na mabuo bago ito sirain ng init. Ang hilaw na bawang ay maaring gamitin para sa sarsa, ihalo sa gulay o ilagay sa toyo at suka. Gayunpaman, maraming nakatatanda ang madalas na nakakaramdam ng discomfort kung kumakain ng hilaw na bawang dahil sa malakas na amoy, heartburn, o bloating. Sa ganoong kaso, maari ninyong igisa ng bahagya ang bawang sa olive oil. Pagkatapos ay idagdag sa sopas, lugaw, o nilagang ulam. Kahit naluto na, marami pa ring aktibong sangkap ang bawang kung hindi ninyo ito lulutuin ng masyadong matagal. Bukod sa sariwang bawang, mayroon ding tuyong bawang, anyong pulbos o butil. Ito ay isang maginhawang pagpipilian ngunit kailangan ninyong pumiling uri na walang idinagdag na asin o additives. Dahil kung hindi maingat, hindi ninyo sinasadyang tataasan ang dami ng sodium, isang salik na nagdudulot ng high blood pressure at nagpapahina ng bato ng mas mabilis. Ang bawang na nakababad sa mantika ay maginhawa ngunit naglalaman ng maraming preservatives at sodium na hindi angkop para sa mga nakatatanda na nangangailangan ng plain diet upang protektahan ang mga daluyan ng dugo at ang function ng pagsasala ng bato. Maraming nagbabahagi ng pag-alala tungkol sa mabahong amoy pagkatapos kumain ng bawang. Ito ay normal dahil ang sulfur compounds ay maaring manatili sa bibig at hininga. Upang malunasan ito, maaari ninyong nguyain ang ilang dahon ng parsley, mint, o uminom ng green tea. Bukod pa rito, ang pagmumong ng diluted lemon water o masusing pagsisipilyo ng ngipin, kasama ang paglilinis ng dila, ay nakakatulong din na linisin ang amoy ng napakabisa. Tungkol sa makatwirang dosage, para sa mga nakatatanda o sa mga may chronic kidney disease, 1 hanggang 2 butil ng sariwang bawang bawat araw ay sapat na upang makakuha ng benepisyo sa kalusugan ng hindi nakdudulot ng discomfort. Kung gumagamit ng bawang powder, dapat ninyong gamitin ang humigit kumulang 1 kapat ng kutsarita bawat araw at tandaan na pumili ng walang asin. Kailangan ding tandaan na ang bawang ay maaring magdulot ng ilang banayad na side effects tulad ng bloating, mabahong hininga, o indigestion, lalo na kung kinakain ng hilaw o labis. Para sa magumagamit ng blood thinners o nakahanda para sa operasyon, kailangan ninyong kumonsulta sa doktor dahil maaring mapataas ngang bawang ang panganib ngang banayad na pagdurugo. Ang bawang ay
Isang maliit na regalo mula sa kalikasan para sa atin, lalo na sa mga nag-aalala sa kalusugan ng bato. Kung regular at tama ninyong gagamitin at isasama sa isang malusok na pamumuhay, bawat butil ng bawang ay magiging isang tahimik na tagapagbantay na nagpoprotekta sa inyong bato araw-araw. Mula sa loob, gulay bilang 4, repolyo. Ang repolyo ay matagal nang naging bahagingang hapagkainan ng mga Pilipino bilang isang karaniwang gulay, madaling kainin, at madaling lutuin. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na sa likod ng simpleng berdeng dahon na ito ay nagtatago ng tahimik na kapangyarihan para sa inyong kalusugan. Lalo na kapag lampas na sa 60 taong gulang at unti-unting humihina ang function ng bato. Ang repolyo ay hindi lamang simpleng sangkap sa salad o ginisa araw-araw, kundi isa rin itong ginintuang pagkain na nakakatulong protektahan ang bato, sumusuporta sa pagkontrol ng pamamaga, blood sugar at presyon ng dugo kung alam ang tamang paraan ng paggamit. Una, ang repolyo ay isa sa ilan na gulay na may mababang potassium content at mayaman sa mahalagang halaman compounds na tinatawag na phytochemicals. Ang mga sangkap na ito ay natural na bodyguards ng halaman na may kakayahang pabagalin ang paglala ng maraming chronic diseases, kabilang ang cancer at chronic kidney disease sa mga nakatatanda. Ang pagkuha ng anti-inflammatory at antioxidant substances sa katawan ay napakahalaga dahil ang prosesong pagtanda ay madalas na sinasamahan na matagal na banayad na pamamaga na tahimik na nakakasira sa mga cell, lalo na sa tissue ng bato. Ikalawa, nagbibigay ang repolyo ang 4 na mahahalagang sustansa: vitamina C, vitamina K, folate, at vitamina B6. Ang mga sangkap na ito ay gumaganap ng papel sa pagprotekta sa mga daluyan ng dugo, pagpapalakas ng immune system, pagsuporta sa produksyon ng red blood cells, at pagbawas ng systemic inflammation. Lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa bilis ng pagtanda ng bato. Lalo na malaga ang papel ng vitamina C sa pagbawas ng urea konsentrasyon sa dugo, pagsuporta sa natural na sistema ng pagsasala ng dugong katawan at pagbawas ng pakiramdam ng pagkapagod sa mga nakatatanda. Ang isang tasa lamang ng hiniwang repolyo ay maaring magbigay ng higit sa kalahati ng pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamina C. Isang malaking bilang para sa mga nangangailangan ng proteksyon sa bato. Ikatlo, ang repolyo ay isang ligtas na pagkain para sa low potassium at low phosphorus diet na napakahalaga para sa mga nagsubaybay sa function ng bato. Ang isang tasa ng hilaw na repolyo ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 155 milligrams ng potassium at 20 hanggang 30 milligrams ng phosphorus, mas mababa kaysa sa spinach o kamote. Nagbibigay itong kapayapaan ng isip na regular na gumamit ng repolyo nang hindi nag-alala sa labis na pasanin sa bato. Hindi lamang doon, natuklasan din ng kamakailang pag-aral na ang repolyo ay maaaring makatulong na patatagin ang blood sugar at bawasan ang panganib ng obesity, dalawang pangunahing salik na nagpapahina sa bato sa paglipas ng panahon. Sa isang clinical na survey sa Japan, ang nakatatanda na kumain ng repolyo 3 beses sa isang linggo ay nagkaroon ng mas matatag na HbA1c level kumpara sa control group. Ipinapakita nito na ang repolyo ay hindi lamang direktang nagpoprotekta sa bato kundi indirektang din sa pamamagitan ng pakontrol sa blood sugar at timbang.
tungkol sa maraming uri ng repolyo. Mula sa berde, puti at pulang repolyo hanggang sa napachabets na tinatawag ding pechay. Bawat uri ay may sariling halaga, ngunit ang pulang repolyo ay lalong namumukot tangi dahil naglalaman ito ng anthocyanin, isang antioksidan na nagbibigay ng katangian nitong kulay ube at sabay na nakpoprotekta sa mga daluyang dugong, puso at bato. Kung nagsisimula pa lang kayong gumamit ng repolyo, piliin ang berdeng repolyo. Madaling kainin, hindi gaanong maamoy, at madaling makita sa palengke o supermarket. Kapag pumili ng repolyo na matigas ang ulo, mabigat, mahigpit ang dahon, iwasan ang mga maitim na spots, malambot na marka, o madulas na dahon. Iyan ang mga senyales na bulok na ang gulay. Pagkatapos bilhin, itago sa refrigerator. Iwasan ang pahuhugas bago itago upang mapanatili ang pagiging sariwa nito ng mas matagal. Ang isang buong repolyo ay maaring gamitin sa loob ng 1 hanggang 2 linggo habang pinapanatili pa rin ang sustansya. Maari ninyong kainin ang repolyo ng hilaw o luto, depende sa inyong panlasa at kondisyon ng panunaw. Ang hilaw na repolyo ay nagpapanatili ng bitamina C at natural na enzyme. Napakabuti para sa mga may malusok na bituka at hindi nakakaranas ng bloating. Sa kabaliktaran, ang steamed, sauteed, o lightly boiled na repolyo ay mas madaling tunawin at binabawasan ang pangganib na maapektuhan ang thyroid gland. Dahil sa goitrogen compound sa hilaw na repolyo, isang maliit na payo mula sa nutritionist. Pagsamahin ang dalawa, kumain ng hilaw sa tanghalian at luto sa hapunan upang balansehin ang mga benepisyo. Nagbahagi si Aling Nena, 88 taong gulang, na nakatira sa Batangas. May high blood pressure ako at banayad na kidney weakness. Pinayuhan akong doktor na kumain ng kaunting asin at bigyang pansin ang mga gulay at prutas. Araw-araw, sinunod ko ang payo ng nutritionist. Nagsimula akong gumamit ng pulang repolyo upang ihalo sa salad na may lemon at olive oil. Kinakain ko ito ngang regular na 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Pakiramdam ko ay mas magaan ang aking katawan. Regular ang pag-ihi at mas stable ang presyon ng dugo. Ang kuwento ni Aling Nena ay isang buhay na patunay sa kapangyarihan ng repolyo kapag ginamit ng tama at regular. Maaari ninyong subukan ang simpleng ginisa na repolyo at carrots. Madali sa tiyan at mabuti para sa bato tulad ng sumusunod. Gumamit ng humigit kumulang 1 tasa ng hiniwang berdeng o pulang repolyo, kalahating tasa ang hiniwang carrots. Mabilis na igisa sa 1 kutsarita ng olive oil, 1 dinurog na butil ng bawang kung gusto, timplahan ng 1 pakurot ng turmeric at kaunting black pepper. Kapag luto na ang gulay, lagyan ng kaunting lemon juice upang mapataas ang lasa at magdagdag ng antioxidants. Ang ulam na ito ay hindi lamang madaling gawin kundi nakakatulong din na palakasin ang immune system, sumusuporta sa banayad na pagsasala, napakaangkop para sa mga nangangalaga sa kalusugan ng bato. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ang apat sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa malusog at dekalidad na buhay araw-araw. Gulay bilang 5, sitaw. Kung naghahanap kayo ng isang uri ng gulay na madaling kainin, sumusuporta sa funksyon ng bato sa natural at banayad na paraan, ang sitaw ay isang pagpipilian na dapat ninyong unahin. Hindi lamang ito isang pamilyar na pagkain sa maraming pamilyang Pilipino. Ang sitaw ay isa ring tahimik na kasama sa paglalakbay upang protektahan ang bato, bawasan ang oxidative stress, at tulungan ang katawan na mag-detox ng mas banayad
araw-araw. Una, ang sitaw ay nagtataglay. Nye, isang malaking kalamangan dahil naglalaman. Ito, nye mataas na antas, nye chlorophyll, flavonoids, at vitamina J. Tatlong salik na nakakatulong sa katawan na labanan ang pamamaga, labanan ang oksihenasyon, at pigilan ang proseso ng pinsala sa mga sel ng bato, ang mga free radicals na nabubuo araw-araw sa katawan. Kung hindi neutralisado, tahimik silang sisira sa bato, kaya ang sitaw ay parang isang biological protective layer na nakakatulong na pabagalin ang proseso ng paghina ng funksyon ng pagsasala ng bato. Isang pag-aral mula sa National Nutrition Institute ay nagpakita na ang pagdaragdag ng antioxidant-rich foods tulad ng sitaw ay maaring mapabuti ang creatinine level at mapataas ang natural na kakayahan ng pagsasala ng dugo sa mga nakatatanda. Ikalawa, nagbibigay ang sitaw ng malaking dami ng B vitamins, lalo na ang B6 at folate. Ang dalawang uri ng bitamina na ito ay napakahalaga para sa metabolismo ng protina sa katawan. Isang bagay na napakahalaga para sa mga kailangang limitahan ang protina upang protektahan ang bato. Kapag epektibong na metabolism katawan ang protina, ang dami ng basura tulad ng urea o creatinine ay hindi naipon, kaya't nababawasan ang pasanin sa bato. Lalo na, sumusuporta din ang vitamina B6 sa nervous system na nakatulong na maging mas matatag ang isip. Isang bagay na kailangan ng nga nakatatanda upang mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Ikatlo, nakakatulong din ang sitaw sa pagdaragdag ng iron. Isang mahalagang mineral na nakakulong maiwasan ang anemia, lalo na sa mga may panganib ng chronic kidney disease. Kapag mayos na napapanatili ang red blood cell count, ang proseso ng pagdadala ng oksigen sa mga organ, kabilang ang bato, ay magiging mas maayos na nakakatulong sa muscle ng bato na makaroon ng sapat na enerhiya upang gumana ng epektibo at hindi maubusan ng lakas sa paglipas ng panahon. Tungkol sa mineral content, ang isang tasa ng nilutong sitaw ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 200 milligrams ng potassium at 38 milligrams ng phosphorus, isang antas na itinuturing na ligtas para sa karamihan ng mga may sakit sa bato kung gagamitin ng katamtaman mula sa kalahati hanggang 1 tasa bawat araw. Ang nakakatuwang balita ay ang sitaw ay mayroon ding mababang glycemic index, humigit kumulang 32, kaya't napakaangkop para sa mga may diabetes. Dahil mayaman sa fiber, nakakatulong ang sitaw na pabagalin ang absorpsyon ng asukal sa ibang pagkain, na nakakatulong sa mas mahusay na kontrol sa blood sugar. Napakahalaga para sa mga nasa edad at nakatatanda gustong protektahan ang puso at bato. Kapag pumipili ng sitaw, dapat ninyong unahin ang sariwa, maliwanag na berde, matigas, at madaling baliin kapag bahagyang binali. Iwasan ang pagpili ng sitaw na malambot na may brown spot o may mansa dahil iyan ang nga senyales na nawalan na ng sustansya ang sitaw o nagsisimula ng mabulok. Pagkatapos bilhin, hugasan ng maayos, putulin ang dalawang dulo at maring hiwain sa sapat na haba upang madaling tunawin. Kung gumagamit ng frozen sitaw, pumili ng purong uri, walang asin o sarsa upang maiwasan ang labis na sodium. Isang salik na nagdudulot ng high blood pressure at water retention sa mga may problema sa bato. Ang dalatang sitaw, bagamat maginhawa, ay madalas na may kasamang mataas na dami ng asin at preservatives na hindi angkop
para sa mga nangangailangan ngang plain diet, kontrol sa presyon ng dugo, at daming likido sa katawan. Kaya, pinakamahusay na gumamit ng sariwang sitaw, steam o lightly saute. Sa mga paraan ng pagluluto, ang steaming ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang dami ng bitamina C at ang mahahalagang antioksidan. Isang simple, magaan, at kaibigan ng bato na ulam na maari ninyong subukan ay steamed sitaw na may lemon juice at olive oil. Kailangan lang ninyo ng isang tasa ng hinugasang sitaw. Putulin ang dulo at i-steam ng humigit kumulang 5 hanggang 7 minuto hanggang sa lumambot. Samantala, ihalo ang sarsa na binubuangang 1 kutsarita ng olive oil at 1 kutsarita ng sariwang lemon juice. Maaring makdakdang ng 1 pakurot ng sea salt kung kinakailangan. Pagkatapos maluto ang sitaw, lagyan ng sarsa, ihalo ng bahagya at budburan ng ilang hiniwang parsley. Ang ulam na ito ay hindi lamang malamig, madaling kainin kundi sumusuporta din sa banayad na detoxification, nakakatulong na bawasan ang pamamaga at patatagin ang presyon ng dugo. Para sa karamihan ngang mga may chronic kidney disease, ang paggamit ng kalahati hanggang 1 tasaang sitaw bawat araw ay ganap na ligtas at nagbibigay ng kapansin-pansing benepisyo. Gayunpaman, kailangan ding tandaan na ang hilaw na sitaw ay naglalaman ng kaunting lectin, isang sangkap na maaring magdulot ng indigestion o makahadlang sa absorbsyon ng sustansya kung labis na kakainin. Sa kabutihang palad, ang pagluluto ay nagpapawalang bisa. Sa lectin kaya't kailangan lang ninyong tiyakin na ang sitaw ay steamed o lightly sauteed upang makakain ng ligtas. At kaya, ang sitaw ay isa sa 5 uring gulay na nakakatulong na bawasan ang pasanin sa bato, kontrolin ang creatinine, at mapanatili ang isang malusok na sistema ang paglabas na maaari ninyong isama sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Ngunit hindi pa tapos, mayroon pang isang simpleng gulay na napakapamilyar sa lahat na may kakayahan ding makatulong sa banayad na detoxification at patatagin ang antas ng tubig sa katawan. Iyon ay ang pipino. Ang pipino ay hindi lamang isang malami, madaling makita, at abot kayang pagkain kundi isa rin itong tahimik na nakakatulong sa bato na gumana ng mas epektibo araw-araw. Sa mataas na water content, napakababang potassium at phosphorus, nakakatulong ang pipino na itaguyod ang banayad na detoxification at sumusuporta sa balanse ng likido sa katawan. Isang mahalagang salik para sa mga nakatatanda na may panganib ng kidney failure. Maaari ninyong gamitin ang pipino sa pamamagitan ng paggawa ng malamig at malutong na salad. Kumuhang humigit kumulang 2 tasa ang sariwang pipino, hiniwa ng manipis, ihalo sa 2 kutsarang Italian dressing o unsalted vinegar. Budburang ng kaunting black pepper para sa lasa. Ilagay sa isang lalagyan na may takip, iling ng maayos at palamigin bago gamitin. Ang ulam na ito ay hindi lamang magaan at sariwa kundi sumusuporta din sa mahusay na pagsasala, napakangkop para sa mainit na arawng tig-init at lalo na ligtas para sa mga nangangailangan ng proteksyon sa funksyon ng bato. Kapag nasa gitnang edad, bawat pagkain na pipiliin ninyo ay hindi lamang tungkol sa panlasa, kundi isa ring paraan upang mapanatili ang kalusugan mula sa loob. Ang regular na pagdaragdang ng gulay na mabuti para sa bato tulad ng bawang, repolyo, sitaw o pipino ay maaring makatulong na bawasan ang tahimik na pamamaga, sumuporta sa pagsasalang ng bato at magambag sa pagpapatatag ng creatinine.
sa paglipas nienge panahon. Ang masimpleng bagay ngunit regular ay bubuo ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan ng bato. Ang susi ay hindi sa masyadong mahigpit na dieta o komplikadong payo kundi sa pagpapanatili ng makatwirang pagkain, sapat na pag-inom ng tubig, at pagsubaybay sa mga senyales ng katawan, lalo na pagkatapos ng 60 taong gulang. Makinig sa inyong katawan at huminging tulong mula sa isang profesional sa kalusugan kung kinakailangan para sa napapanahon at tamang gabay. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng payo sa nutrisyon at pangangalaga sa bato na angkop para sa gitnang edad at nakatatanda.